Sa bisperas ng Papal Conclave, dagsana hindi lang ang mga miyembro ng media, kundi pati maging ang mga mananampalataya at turista sa paligid ng St. Peter's Square. At mula sa Vatican City, saksi si Connie Sison. Ito naman ang Vatican Apostolic Palace. Dito ang karaniwang tirahan ng mga nagiging Santo Papa. At isa po sa mga bintana na yan, dumudungaw ang Santo Papa para magbigay ng kanyang Sunday Angelus. Ito naman ang St. Peter's Basilica. Ito pong maliit na bintana na yan sa gitna. Diyan mismo lalabas ang proto-deacon na siyang mag-aanunsyo ng sinasabing Habemus Papam, na ang ibig sabihin ay we have a Pope. At makalipas lamang ang ilang minuto ng pag-anunsyo na yan, ay siya ding lalabas dyan mismo sa bintanang yan ang bagong halal na Santo Papa. Ito na nga po sa St. Peter's Square, nagtitipon-tipon ang mga mananampalatayang Katoliko. Meron itong kapasidad na 300,000, pero kadalasan ay lumalagpas pa ang bilang na yan. Connie Sison from Manila, Philippines. Yes, sure. Yes, I would just like to ask, are you for a church that is progressive, or a new pope that is progressive, or a pope that is traditional? It's very difficult to answer to this question because I don't know what is a progressive. If tradition is that we don't move anything, I'm not traditionalist. But I like tradition. Is it true that there are 5 Papabiles named that is keeps on coming up? No, it's not true. It's at least 15 or 20 or yes, you have to work because it's very open. El Salvador Cardinal said that there should be a pope by Friday. Do you believe that is the case? I think the important thing is that they choose the right pope. It's a spiritual thing and it shouldn't be political. Mula rito sa Vatican City para sa GMA Integrated News, ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.